Your Honor, wala po talaga kami natanggap na kickback ngayon. Kaya naman yung Honor na nandito lang sa amin ay si Honor X6C. Ito ang pinakamura at pinaka-affordable na Honor ngayong 2025. Sa halagang 5,000 to 6,000 pesos, meron ka ng matibay and long-lasting na phone. With its 120Hz refresh rate, 5,300 mAh with 35 watts fast charging, and IP64 splash resistant with its impressive drop-resistant rating, iilan lang yan sa features ni Honor X6C. Idagdag mo pa na meron na siyang AI assistant button. Well, definitely, eto na kaya ang sulit na phone ngayon 2025? Well, stay tuned dahil i-unbox na natin at magkakaroon tayo ng full review in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm Tin and this is JTeen TV. So ngayon, alam niyo naman 'di ba na marami kaming giveaways. So comment down below lang kung gusto niyo i-giveaway rin namin 'to. And para sa mga gustong sumali sa mga ongoing pa naming giveaway, well, definitely subscribe to our channel and follow the mechanics. Now, let's go again dito kay Honor 6XC. Alam niyo naman guys, with all of the specs na nabanggit ko kanina, with its impressive refresh rate, battery, at the same time with its resistance, well, definitely eto na ata ang bubulaga sa inyo pagdating dito kay Honor, diba? Kaya naman, I can't wait to show you guys ano nga ba ang mga offer ng phone na to. As you can see, dito pa lang sa kanyang box, wala naman masyadong pasabog, simplihan lang, and mo yun, clean girl look lang siya today. And nandito na agad kung ano nga ba yung i-expect mong mukha ng phone. So, let's open it. Yeah! Ooh! Ayan na siya, guys. Automatically, yung bubungad sa atin ay ang mismong phone. Ayan. With its cover. But we will delve deeper later on. Unahin muna natin dito sa kanyang mini box. Ayan siya, guys. Dito sa likod, andito yung kanyang SIM ejector pin. Tapos, pag i-open naman natin, nandito yung kanyang paperwork. Also, nandito rin yung kanyang clear na phone case. Dito naman sa ibaba, nandito yung kanyang charging adapter, yung 35 watts fast charging na adapter niya, and ang kanyang USB cable to Type-C na charging cord. So, mataas-taas rin siya, guys. Now, let's go with the phone itself. Hindi na natin tatagalin pa to dahil excited na rin akong malaman kung guilty nga ba to sa pagiging maganda or eme-eme lang. Just look at this beauty right here, guys. Ang ganda ng phone na to. It feels so premium. Hindi siya mukhang cheap tignan. By the way, ang kinuha pala namin kulay ay ang kanyang Ocean Cyan na variant. Meron din silang Midnight Black and Moonlight White. So, nasa sa inyo na yun kung ano yung preferred nyo na style. But I love the bluish tones with this one. Also, guys, this one reminds me of my iPhone. Kasi nga, napaka-flat ng kanyang back. Also, the edges. Eto, guys, ay meron nga palang plastic back and plastic frame with glass front. Later on, magiging functional lang yan. For now, let's focus on the design and the build quality. So, dito nga pala, guys, makikita nyo yung kanyang camera module. Parang 4 yung camera niya. But, it only has 2 cameras, a flash, and yung kanyang remote na nagagamit nyo sa phone ito. Now, let's go with its ports and buttons. So, dito sa ibaba, guys, nandito ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C charging port, speaker grills, while dito naman sa left side ang kanyang power button / fingerprint scanner with its volume rockers. Kabila naman, nandito ang kanyang AI button. Sa itaas, nandito ang kanyang SIM card tray kung saan pwede kayo mag-insert ng 1 SIM card and 1 SD card or 2 SIM card. Now, speaking of durability, guys, etong phone na to ay talagang napakatibay kasi meron na siyang IP64 dust tight and splash resistant with drop resistant up to 1.5 meters. Weh, di nga. Try natin. It is said na hindi daw siya nasisira agad. Well, intact pa naman yung phone ko. Impressively. So, para sa mga katulad kong tatanga-tanga pa minsan-minsan, nahuhulog yung phone bigla-bigla, o di naman kaya, alam mo yun, may mga times talaga na natatalsikan, o di naman kaya nababasa. Well, hindi na kayo mag-worry dito, guys, kasi eto, protected na and secured na para sa mga katulad nating clumsy. For the price of 5,000 to 6,000, well, I can say na this one is impressive already when it comes to its design and build quality. Talagang nakikipagsabayan na siya, guys, sa mga modern na phones ngayon. In terms of longevity, well, I can assure you na etong phone
phone na to, hindi talaga madaling masira and goods na siya para sa mga bata, matatanda, or talagang tanga lang na katulad natin. Talking about the display of this phone, as you can see guys, ang liwanag niya, diba? Eto nga pala ay mayroong 6.61-inch TFT LCD display with 720p HD+ resolution, 120Hz refresh rate, and up to 1010 nits peak brightness. Well, definitely the numbers will really blow your mind guys, but para sa akin medyo okay lang kasi yung TFT display guys is lower end siya compared kay IPS LCD display. Pero nung tinignan ko naman yung phone nito guys, without looking at the specs, para naman siyang IPS LCD. Ang ganda pa rin naman ng kanyang color reproduction. I also love na punchy pa rin yung nakikita ko dito sa kanyang display. Mas maganda lang siguro yung viewing angle ng IPS LCD, but so far almost the same lang naman yung experience ko with the display of this phone. Now, the highlight of the display is ang kanyang 120Hz refresh rate. Well, ang bilis nun guys, napaka-responsive talaga niya, especially when you're into casual use or multi-purpose yung ginagamit mo dito sa phone mo. Well, definitely hindi siya masyadong malilito kahit na marami akong ino-open na app. Wala akong masyadong na-experience na lag dito guys, and so far napaka-responsive niya naman sa lahat ng clicks ko. Now, with its 1010 nits brightness guys, maganda siya when you're viewing dito sa social media o di naman kaya binge watching. Medyo nakaka-conscious lang guys yung bezel niya dito sa ibaba, but if hindi naman yan issue sa inyo, well, this one is a good buy for its price. I also love the punch hole display kasi nga mas immersive na yung nakikita ko dito sa display ni Honor X6C. Talking about the performance of this phone, eto nga pala ay meron ng Android 15 with Magic OS 9. For me, Android 15 is the latest as of now dito sa mga Androids, and Magic OS 9 is hindi ko masyadong bet guys kasi hindi siya clean for me. Pero pagdating naman sa kanyang processor, meron lamang itong MediaTek Helio G81 Ultra with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman para sa kanyang GPU. Etong phone na to ay meron lamang 6 GB of RAM and 128 or 256 GB of storage. So 256 GB na yung kinuha namin since the price difference is hindi na nagkakalayo. So dito na lang kami sa pinakamataas niyang variant when it comes to its storage. Now, nung tinest namin ang phone na to sa Antutu benchmark, ay nakakuha siya ng 308,000 plus sa kanyang Antutu benchmark score. For us, hindi na siya ganun kataas kasi at this price point, meron ng mas malaki or mas matataas pa na Antutu benchmark score. So, tinest na namin siya agad-agad. When it comes to casual use naman, pag-open ng iba't ibang apps, well, this one is good when you're scrolling, when you're just doing the casual activities lang dito sa phone mo. Okay na okay talaga etong phone na to. Now, pagdating naman sa gaming guys, dito kay Mobile Legends, makakakuha tayo ng ultra graphics with high frame rate. So far, okay naman siya. Wala naman ako masyadong na-experience na mga lag and frame drops. Ang ganda naman ng quality ni Mobile Legends dito, yung mga effects. It's all functional. Now, pagdating dito kay Honor of Kings naman guys, still, we can use the ultra graphics with high frame rate. So far, hindi naman nagtothrottle yung phone. Wala naman ako masyadong na-experience na mga lag and frame drops dito. So, goods na goods rin. Now, pagdating dito kay COD naman guys, or Call of Duty, makakakuha tayo ng medium graphics with high frame rate. Dito guys, medyo okay lang siya. Hindi talaga ako na-impress kasi nga hindi dual speakers yung phone na to. Masyadong hindi naririnig yung mga putukan. Especially katulad ko na napaka-auditory ko guys. So, need ko talagang taasan pa yung volume niya kapag ka naglalaro ako. And meron din ako mga na-experience na frame drops dito, lag, ayan. So, makikita nyo, playable naman si COD M dito guys. Pero yun lang, may mga minor issues lang talaga tayo na na-experience dito sa phone ito. Also, with the long duration of playing with this phone, na-experience ko na medyo nag-iinit na siya kapag ka nagagamit mo siya ng mas matagal. So, yun lang, siguro avail ka na lang ng fan cooler or maglaro ka sa mga malalamig na lugar. But, when it comes to its games, playable na playable, hindi nga lang siya pang pro player, but if you're just a beginner or alam mo yun, pang pastime mo lang yung paglalaro, overall for its performance guys, hindi niya talaga forte etong aspect na to. For me, okay lang siya sa mga daily activities na ginagawa natin. If you're like me na student o di naman kaya online or business seller, ganun. Gamit na gamit naman ang phone na to. Okay naman siya pang multitask. Well, dun lang tayo medyo magkakasubukan pagdating sa gaming. But overall, for this price range, I can say na maganda naman ang performance. Hindi nga lang impressive, but okay na okay and solved na ako dito kay Honor X6C. When it comes to the battery of this phone, guys, eto nga pala ay meron ng 5,300 mAh battery. And eto guys, narinig ko lang yung mga numbers na to,
parang, wow, ang laki naman. So, ginamit ko ang phone na to for a full day. And so far, at the end of the day, from morning to night, nag-scroll ako, nanonood ako ng movie, nag-gaming ako ng onte. So, pagdating ng gabi, guys, meron pang natira sa akin 25% sa kanyang battery, which is for me, impressive talaga yon, especially if you're busy or you're always on the go. And guys, dito talaga ako nag-fascinate or talagang nagandahan sa kanyang charging, which is the 35 watts fast charging. Wow. In just 10 minutes, halos 20% na yung nadagdag sa battery ko. So, from 0 to 100%, makaka-charge ka ng less than an hour. O, diba? Napakabilis na nun. And, hindi ka na maiinip kakaantay. And if you're someone na katulad ko, saka lang nag-charge kapag drained na yung battery, well, eto guys, makakapag-top up ka na in less than 10 minutes, which is pretty convenient for me. Now, when it comes to its battery, all I can say is dito talaga lumalabas yung pagiging long-lasting niya when it comes to your usage. And para sa akin, sulit na ang ganitong price range talking about the battery of this phone. Pagdating naman sa camera ng phone ito, as you can see, nabanggit natin kanina na meron lang siyang dalawang camera. The rest dito sa kanyang camera modules, guys, is hindi na siya masyadong functional or hindi na siya related sa camera niya. Meron nga pala itong 50 megapixels sa kanyang main camera and 5 megapixels when it comes to its selfie camera. Nung tinest ko siya, guys, so far okay lang naman as long as you're in a good lighting at maganda yung pagkaka-angle mo. Eh, maganda rin yung kuha dito sa phone nito. When it comes to its results, ang ganda ng kanyang color reproduction. Okay naman siya, accurate naman siya, mapatao, object man yan, o di naman kaya view. Maganda yung kuha, guys. Pagdating naman sa kanyang resolution, so far, okay naman, crisp pa rin naman, and maganda. Yun nga lang, kapag medyo nandyan ka sa low light na mga situations, eh, dun talaga lumalabas yung mga noise niya, and hindi na masyadong maganda yung kuha dito sa phone na to. So, make sure na lang na magdala ka or bumili ka ng backup light, especially when you're into party o di naman kaya mga night out, para maganda pa rin yung kuha mo dito kay Honor X6C. Now, one thing I truly love about this phone, guys, is meron na siyang AI camera and AI edit. Ooh. So, for those of you who did not know, eto pa lang, or dito ko pa lang yan nakita sa kay Honor X6C, wala pa siya sa ibang variants ni Honor, and wala pa rin siya sa ibang Android phones. At kung ano-ano pa mga pinang-e-install nyo dyan ng mga editing apps when you already have it built-in dito sa mismong phone na to. So, pwede ka nang mag-remove ng mga unnecessary objects, yung mga tao sa background with its healing tools, at marami pang iba. Pwede mong ipaslim yung mukha mo, o di naman kaya pag conscious ka sa skin mo. Well, hindi yan magiging problema with this phone. So, yun pa lang, guys. Solve na ako sa camera ng phone na to. Just take note lang na dapat maganda yung lighting, angle, at the same time, para makuha mo talaga yung best results when it comes to its camera. Now, pagdating naman sa kanyang video quality, eto nga pala ay aabot ng 1080p at 30 FPS for both selfie and yung kanyang main video camera. So far, okay naman siya, guys, especially when you're a beginner na content creator. If gusto mo lang naman may ma-post sa mga social media, wala talaga yung magiging problema. And okay na okay rin to para sa mga students. When you have a project, maganda na yung kanyang results when it comes to its video camera. Yun nga lang, dito lang tayo medyo magkakaproblema pagdating sa kanyang stabilization. Hindi siya ganun ka-stabilize, guys. So, nararapat na kapag kukuha ka ng pictures, eh dapat stable or ilagay mo na lang siya sa tripod para hindi siya masyadong maalog kapag kumukuha ka ng videos. So far, for its camera, I think the plus talaga dito kay Honor is yung AI niya. Especially right now, natalamak naman talaga yung paggamit ng AI. So, why not? I-cultivate mo na yan dito sa phone mismo, diba? So, yun pa lang, okay na yan sa akin. I also love na yung camera niya is directly connected na to Google. So, if you're curious about something, pwede mo lang siyang picturean, and nag-a-act na rin siya as automatic Google Lens. Yun pa lang, pagdating sa kanyang camera, all I can say is I'm impressed. Kasi kahit na medyo naliitan tayo sa specs niya, hindi niya naman tayo binigo pagdating sa results niya. Pag-usapan naman natin ang mga special features na meron ang phone na to. Una-una na dyan, guys, ay ang kanyang AI button na nandito. So, one click lang, agad-agad, i-direct ka niya sa mga apps na needed mo talaga. So, depende na yan sa pagko-customize mo. So, this one acts as an AI mobile assistant. So, yung mga nandito, screenshot, calculator notes, o di naman kaya yung calendar. Depende na yan sa inyo. Pwedeng-pwede nyo yung i-change, guys. Depende sa mga gusto nyong maunang app. So, if you're like me na laging basa yung kamay, o di naman kaya naglalaba ka, well, definitely, you can use this button for convenience. Also, it has a blue light protection kung saan mas makakatulong siya sa mga katulad ko medyo hindi na okay yung mata para hindi mas madaling mag-strain yung inyong mga eyes. So, definitely, yun pa lang, guys, waging-wagi ka na sa
mga features, and sa mga modern trend na mga magagamit mo dito kay Honor X6C. Overall, guys, marirecommend ko ba ang phone na to? Well, for its price na naglalaro 5,000 to 6,000, depende na lang sa variant nyo nakuha nyo. Well, definitely, sulit na siya if ang hanap mo ay phone na meron ng smooth display, napakakunat na battery, fast charging, at higit sa lahat, affordable. Well, definitely, atong phone na to ay hindi rin talaga magpapahuli. Also, guys, makukuha mo pa siya ng mas mababa, especially if may mga flash deals o di naman kaya may mga sale. Well, definitely, pwede mo pa siya makuha around 4,000 pesos. So, Your Honor, is this phone guilty ba or not guilty sa pagiging sulit? Well, definitely, I can say na recommended ko ang phone na to at sulit na sulit siya ngayong 2025. So, that's pretty much it, guys. I hope na may natutunan kayo, and if you want us to really have a giveaway of this phone, well, definitely click the subscribe button and comment down below. Once again, I am Tin, and this is GTeen TV. Thank you so much for watching, and God bless. Bye!